Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 4, 2025, Miyerkules sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 20 verses 28 to 38. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ng kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa nalalapit na pagtatapos ng kwento ng misyon ni San Pablo sa iba't ibang lugar. Ngayon ay kanyang kausap ang mga taga-Efeso at muli pinapaalalahanan niya lalong-lalo na ang mga lingkod na itinilaga para pangalagaan ang simbahan, ang kawan na tinagubilin sa kanila. Kaya sabi nga, ingatan ang sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan dahil ito ay isang iniatang na responsibilidad sa kanila. At maraming habilin pa si San Pablo na hinahangad niya na maging handa ang mga Kristiyano, ang mga tao dito sa lugar na ito, dahil pag alis niya, sabi nga maraming magsisipasok para sila ay guluhin, para sila ay lituhin. At yung kanya pong naranasan na kahit na siya po ay nagmimisyon at nagpapahayag ng mabuting balita, ay hindi siya naging pabigat sa kanilang komunidad, bagkus siya rin ay naghanap buhay, nagtrabaho, habang ginagampanan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Upang sa ganon, kumbaga na yung halimbawa ay hindi lang basta sa salita siya hinangaan, kundi maging sa kanyang pagkilos, dahil kung anong naririnig sa kanya ay nakikita din sa kanyang pagkilos. Kaya yung aral na sinasabi nga niya, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Magandang bahagi yun, na para maging motivation natin. Bakit tayo tumutulong? Bakit tayo gumagawa ng mabuti sa ating kapwa? Kasi masarap sa pakiramdam. Masaya tayo na ginagawa yan. Kaya nga, di ba, yung bukod doon sa, o hindi lang dapat doon sa inaasahan natin na may reward, hindi marahil, hindi ito yung gusto niyang pakahulugan, kundi kasi ang isang taong nagbibigay nakakaranas ng mas
masigit na kaligayahan kaysa doon sa tumanggap. Masarap tumanggap, no? Masayang makatanggap. Yung mga panahon nga ngayon, talagang masaya yung mga nakakatanggap ng mga ayuda, ng mga kung ano-ano, no? Na napakaraming mga pinamimigay, no, ng gobyerno. Masaya sila, no? Pero sabi nga, no, sana magkaroon tayo talaga ng motivation na magbigay din. Hindi lang yung basta tayo yung humihingi, tayo yung maasa na bigyan, kundi hangarin din natin na tayo rin ay makapagbigay. Nang sa ganun, maranasan din natin yung kakaibang saya ng isang taong nagbibigay. Hindi ko po alam kung naranasan nyo na, no, yung pakiramdam na sinasabi dito ni San Pablo, pero pwede niyong subukan. Wag laging ikaw ang tatanggap, kundi pagsumikapan mo na ikaw naman ang makapagbigay. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pang lahat.